Hello! Welcome back to Pinay Cooking Lessons on Facebook. So today may lulutuin na naman tayong bago, and this is called Japanese style deep fried tofu. So this is a much simpler version ng ating takoyaki before. Almost similar yung mga ingredients niya, kaya nga lang ang gagamitin natin is yung tofu nga. Ang mga ingredients na kailangan natin for our Japanese style deep fried tofu ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay isang block ng extra firm tofu. About 1/4 cup ng powdered rice, 2 tablespoons ng chopped green onions or yung tinatawag natin na spring onions. This is dried bonito flakes. So yung bonito is actually a fish. Ngayon, kung napanood niyo yung ating takoyaki video, ginamit din natin ito dun sa ating recipe. So this is a Japanese ingredient actually at mabibili nyo to sa mga Asian supermarkets. We also need dried seaweed powder. So, ito rin mabibili sa mga Asian stores. So, kaunti lang kailangan natin ito. So, para sa ating sauce, kailangan natin ng okonomiyaki sauce or takoyaki sauce. So, either dito sa dalawa pwede nyong gamitin. We also need a little bit of Japanese mayonnaise. So, kung wala kayong makita na Japanese mayonnaise, you can use yung regular mayonnaise na nabibili natin sa Pilipinas. Optional ingredient natin ang salt. So, if you don't want to add salt, kung medyo careful kayo sa salt intake ninyo, pwedeng wag nyo na itong lagyan. Or kung gusto nyo naman na medyo may lasang alat ng konti yung inyong lulutuin na tofu, pwedeng lagyan nyo siya ng konti. And for our last ingredient, ang kailangan natin ay cooking oil. So, what I'm using is canola oil kasi it's much better daw sa katawan natin than regular vegetable oil. Yan ang mga ingredients na kailangan natin for our Japanese-style deep-fried tofu. So, for our procedure, ang una kong ginawa is tinanggal ko muna dun sa lalagyan natin yung ating tofu. Ngayon, kailangan i-drain natin yung excess liquid na pinagbabara ng tofu natin. And then, once natanggal na natin yung liquid, so, ang pwede nyong gawin dun is ipat dry nyo with paper towel hanggang maging dry yung tofu. Ang susunod is ikakat natin yung ating tofu into cubes. So, depende sa inyo kung gaano kalalaki yung gusto nyong cut ng inyong tofu. Yan, so ikakat natin yung tofu about this size. Ngayon, kung gusto niyo na medyo mas malaki siya, po pwede rin. At kung gusto niyo rin ng medyo mas maliit siya, po pwede rin. So, depende sa inyo kung gaano kalalaki yung gusto nyong cut ng inyong tofu. So, if you want, you can sprinkle a little bit of salt dun sa ating tofu kung gusto niyo para magkalasa siya ng konti. Or kung ayaw niyo naman, pwedeng huwag nyo na rin lagyan. So, what I have here is a small frying pan at medyo malalim yung oil na nilagay ko kasi kailangan nga deep fry ditong ating tofu. So, to check kung mainit na yung ating oil kagaya ng ginawa natin before, maglalagay tayo ng chopstick. Ngayon, kapag kami nakita kayong lumabas na bubbles doon sa inyong chopstick, ibig sabihin nun, hot enough na yung oil natin for frying. Para sa procedure natin, ang gagawin natin is kukuha tayo ng isang block ng ating tofu and then, coat natin to with our powdered rice. So, coat lang natin thoroughly with the powdered rice and then i-shake natin yung excess niya. Next, i-drop natin isa-isa yung ating na-coat na tofu cubes doon sa ating hot oil. Medyo haluin nyo ng konti at medyo babalik sa rin ninyo para pantay yung pagkaluto ng tofu natin. So, kapag medyo brown na yung tofu, pwede na natin ito ngayon hanguin. So, depende sa inyo kung gaano ka-brown yung gusto nyo sa tofu. So, hinango natin, gumamit tayo ng slotted spoon. And then, ilagay natin sa isang plate with paper towels para ma-absorb niya yung excess na oil. So, hahanguin lang natin lahat to. And then, gagawin lang natin ulit yung same procedure dun sa natira natin na tofu cubes. So, na-deep fry na natin yung ating tofu at ready na tayo ngayon na i-garnish ito. So, ang gagawin lang natin is i-arrange natin yung ating mga deep fried tofu sa isang platter. So, pwedeng ang gawin ninyo is ilagay nyo to sa isang malaking plate, sama-sama, or pwede rin naman na individual servings ang gawin ninyo.
So next na gagawin natin is lalagyan natin ng mayonnaise sa ibabaw yung ating deep fried na tofu. And then yung ating okonomiyaki or takoyaki sauce. We will add some bonito flakes on top. A little bit of the dried seaweed powder. So, sprinkle lang natin sa ibabaw. And then yung last is our chopped spring onions. And this is how we're going to serve our Japanese-style deep-fried tofu. Ang dali lang, di ba? Konti lang mga ingredients na ginamit natin at napakabilis natin na nagawa at naluto. So, sana nagustuhan niyo itong ating video for today at sana i-try niyo naman itong ating recipe. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.